Hi, I'm Joey, kabinista sa barko. Tara at samahan niyo akong lumabas at mamasyal sa loob at labas ng cruise ship na pinagtatrabahuan ko. Kaya ngayong araw, nandito nga pala ang aming barko sa Amber Cove, kung saan parang island lang sa Pilipinas. Nakakamiss? Kaya nagmadali agad tayong matapos para naman makagala tayo kahit papaano dito sa island na Pero dahil napagod na ako kakamadali, ipapasyal ko muna kayo sa aming crew. Kung saan lahat ng pagkain ay unlimited. At libreng-libre mong makakain. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang oras. Nakikita mo ba yung mga yan? Sabi ko sa'yo, unlimited yan. Pero hinay-hinay lang. Kasi darating yung oras na mananawa ka din. Mamimiss mo pa rin yung mga luto at mga pagkaing Pinoy talaga ang nagluluto. Kaya mabilis ang kain lang at umakyat na ulit tayo. Kumuha lang tayo ng lakas kasi kailangan nating magmadali at tapusin lahat ng trabaho para makapag-out at makalabas tayo ng barko. Dahil nagbago na ang sistema namin. Yung 22 to 23 cabins na ang nililinis namin sa isang araw. Pero okay lang kasi meron na rin kaming HQ steward na tumutulong maglinis ng 5 CR. Pwede mo namang dagdagan pero kailangan mo lang bayaran. Minsan basta may pambayad ka sa loob ng barko, mas mapapagaan din ang trabaho. After nating matapos ang kota natin ngayong umaga, pwede na tayong lumabas. Time check, 2:23 na ng tanghali. Dapat 3 PM pa ang out ko dyan. Pero dahil magaling tayong mag-magic, magaling tayong makakalabas. Kailangan ko talagang maagang makalabas kasi napakalimitado lang ang oras ko dito. Dahil paiba-iba rin naman ang oras sa kada port na napupuntahan natin. Pero dito sa port na napuntahan namin ay 4:30 PM lang, dapat nakabalik ka na. Naglalagay ng reminder bago ka makalabas ng barko para hindi mo rin malimutan. Kaya nagtawag agad ako ng taxi dahil medyo malayo at mainit ang pupuntahan natin. Kunting mga crew lang ang lumalabas dito kasi napakainit. At nakakita nga tayo dito ng duty free kung saan nakadali tayo dati ng pre-taste. Can I have this? Sir, you're drinking way too much. You need to slow down. Kaya inikot ko agad ang duty free dito sa Amber Cove, baka sakaling makakita tayo ng pre-taste. Kaya habang nag-iikot ako, may nakita ako dito pero hindi yan yung hinahanap natin. Nakakalungkot mang isipin pero kailangan nating bumili ngayon ng alak. Lang dapat yung bibilin ko dito pero mukhang nabudol ako. For 1 and 2 for 19. My name is Johan. Nakakaloko to si Sir Johan. Mas makakamura daw ako pag 12 pieces ang binili ko. Mas makakamura siguro to kung marami kayong iinom. Pero okay na rin to kasi ang mamahal ng mga alak sa mga bar na nakatayo dito. Kaya payo ko kung lalabas kayo dito sa Amber Cove, bumili na kayo ng alak sa duty free nang mas makamura pa kayo. Dito pala ay mayroon ding spa. Pwede rin kayo magpakuto ng ulo o kaya maligo sa swimming pool kasama ang mga foreigner at mga afam. Kanina ko pa bit-bit to. Ilalagay ko muna sa bag para hindi naman tayo magmukhang lasing giro. Ay aba, may zipline pala dito. Aba, kailangan nating subukan yan. Kaya pagkaubos ko dito sa isang beer, wala nang patumpik-tumpik, aakyatin agad natin yan. Nakakapagod na, pagod na sa trabaho, aakyat ka pa. Kamot sa ulo, sakit talaga maging content creator, B. Pero teka, ipapakita ko sa iyo yung napakagandang view. Nakitang-kita ang cruise ship na pinagtatrabahuan ko. Masaya, masarap, nakakalungkot, homesick, marami kang kwentong maririnig pag nakapagtrabaho ka na sa cruise ship. At kung minsan, ikaw na ang makaka-experience nito. Kaya try mo mag-apply, B. Pero B, try muna natin tong zipline dito sa Amber Cove, kung saan bawal daw ang 120 kg maximum weight. Sigurado lahat ng crew ay pasok dyan sa weight limit nila. Kasi halos lahat ng matatabang nagtatrabaho sa cruise ship ay namamayat. Ano bang hindi mo mamayat sa halos 12 hours street duty kang magtatrabaho? 4 to 5 to 6 hours lang ang tulog sa isang araw. Paulit-ulit na pagkain. Mga barkada mong walang tigil aya ng aya para uminom. Gumala. Dumayo sa ibang kabina para lang makipagdaldalan. Gagala sa crew disco, sa crew bar. Naku, mangangayayat ka talaga sa loob ng barko, B. Kaya tara, dahil pasok tayo sa weight limit, sumakay na agad tayo ng zipline. Nakakatakot man, pero ganun talaga ang buhay. Matagal ko na tong gustong maranasan. Alam mo ba yung masarap na feeling pag nakapagtrabaho ka sa barko? Yung nabibili mo yung mga gusto mong bagay, nagagawa yung mga hindi mo pa nararanasan, tulad nitong zipline. Drama mo, B. Tara, let's go! Let's go! See you! How was it? You wanna try again? Try again? Wag na, uy. First time ko mag-zipline, nakakatakot pala. Pero salamat sa mga mahal kong kapatid. Hahanap na lang ulit ako ng ibang activities pero ibabalik ko muna tong helmet ko. At dito, nakita ko yung slides nila na parang gusto kong itry. Try natin to. Meron pa tayong 30 minutes bago tayo mag-try dyan. So, akyat na tayo. Kunti na lang talaga yung minuto at kailangan na nating bumalik ng barko. Kaya nagbayad ulit tayo para matry naman ang slides nila. Pero meron tayo ditong beer na hindi ko na mauubos kaya binigay ko na lang sa mga tropa natin. Nag-iwan na lang ako ng ilang piraso sa akin para may mainom pa ako hanggang makabalik ako sa barko. Kaya wala nang patumpik-tumpik, sinubukan ko na agad yung slides nila dito. Dadalhin ko sana yung camera ko. Pero sabi ng lifeguard, napakadelikado nito. Pero sabi ko, kaya ko naman eh. Pero sabi niya, try ko muna. Sus, yun lang pala eh. Kaya sinubukan ko. At yun lang pala eh. Hindi ko na inulit, nakakatakot talaga eh. Para akong lili pa rin kaya sinubukan ko na lang tong may harang. Baka sakali, dito pwede kong dalhin yung camera ko kaya sinubukan ko muna. Hindi talaga kaya. Pasensya na, hindi ko kayo nasama sa slide. Kaya tara, uwi na lang tayo. Tara na! Late na tayo!
Kaya dahil tapos na ang paggagala natin, nagmadali na agad tayong umuwi pabalik ng barko. At meron pa tayong mga beer dito na kailangan pa nating ubusin. Pero siguro hindi ko na ito mauubos kasi napakarami pa nito. At may trabaho pa tayong sasalubungin mamayang gabi. Kaya sa susunod, hindi na ako bibili ng ganong karaming alak. Kasi sayang lang, hindi naman ako ganon kalakas uminom. Okay lang sana kung may pulutang sisig, chicharong bulaklak, at walang pasok kinabukasan. Yun, sarap uminom nun, be. Wait mo lang, ilang buwan pa makakauwi rin tayo at makakapagbakasyon. Kaya bumili na agad tayo ng mga souvenir at magnet na madadala natin sa Pinas. Yan naman talaga gawain ng mga seafarers. Isa sa mga ginagawa talaga ay bumili ng mga magnet na pang souvenir na madadala at mauuwi sa Pinas. Kung nagtatrabaho ka sa barko, sigurado napakarami ng magnet sa rep nyo. Baka nga yung iba basag na at yung iba naman ay pinaglaruan ng mga anak nyo. At dito pala napansin ko na marami pa akong alak at malapit na ako sa barko. Dahil dyan, pinamigay na naman natin yung mga natira nating alak. Tama na ang pag-inom kasi magtatrabaho na naman tayo mamaya. Ang hirap kayang magtrabahong lasing. Pero take note, marami tayong mga crew dyan na lasing na nagtatrabaho. Minsan ang gagaling, natutulog na lang sa trabaho. At yung iba, minsan gusto lang umihi pero hindi na bumabalik. Kanya-kanya na lang diskarte para mapasarap ang buhay mo sa pagtatrabaho sa barko. Kasi alam mo ba, dito sa barko, bawal ka kasi magpasok ng mga alak, mga pagkain. Dito sa company ng cruise ship na pinagtatrabahuhan ko yan ha. Pero sa ibang mga barko, pwede daw sila magpasok ng pagkain at mga alak. Pero ganun talaga, every company may iba-iba talagang mga standard na kailangan mo lang talagang sundin. Kaya ikaw kaibigan, kung makakapagtrabaho ka sa cruise ship, anong company ang gusto mong applyan? Comment ka naman dyan kaibigan. At nang malaman ko din kung anong experience at kung anong posisyon ang gusto mong applyan. Kaya see you sa next vlog natin. At sa muli, ako nga pala si Joey, ang kabinista sa barko. At sa muli nating pagkikita, paalam!